Mahalin ang mga mahirap mahalin, part 7. Dex Rapnor here. Welcome to our finale po ng Bible sharing series, Mahalin ang mga mahirap mahalin. So, i-share ko lang yung personal experience ko. Story time. Nung mga bago-bago pa akong Kristiyano, meron akong tao sa buhay ko na ang hirap-hirap mahalin. So, lagi na lang siyang nagkakamali, pinapatawad ko, tapos after a week or two, gagawin niya ulit, papatawarin ko ulit. Then, nag-isip-isip ako, sabi ko, Lord, sinabi mo magpatawad 7 times, 70? Pababayaan na po ba, ko pa rin po ba siyang gawin ulit sa akin ito? So, tinanong ko pa si Pastor, yung pastor ko during that time. Ang sabi niya, hindi. Tinawag ka ng Diyos, hindi para maging doormat or basahan. Tayo po ay mga victor and not a victim. Tayo po ay mga ulo at hindi buntot. We are the head and not the tail. So, anong ibig sabihin po? Hindi ibig sabihin sinabi ng Diyos na mahalin mo ang mga kaaway mo, panalangin mo sila. Hindi po ibig sabihin hahayaan mo silang abusuhin ka. Hindi po ibig sabihin na tuloy-tuloy mo lang siyang hahayaan o i-enhance mo pa, papalakpakan mo pa sa kanyang mga pagkakamali. Hindi po yun. Ang ibig sabihin po nun ay kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na healthy boundaries. Sabi nga ng kaibigan po si Juanita, love them from afar. So hindi po ibig sabihin na napatawad nyo siya, hahayaan nyo na lang na ulit-ulitin niyang gawin sa iyo yun. Hindi po tayo naging anak ng Diyos para abusuhin. That's not God wants from us. Ang gusto po ng Diyos ay tayo yung maging victor. At the same time, a loving child of God. In lieu to that, i-share ko po sa inyo isa sa mga favorite verse ko. Sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ng mga bagay ay aking nagagawa sa pamamagitan niya nagpapalakas sa akin. Amen po ba? Manalangin po tayo sa Diyos na magkaroon ng balance sa buhay natin. Mahalin natin mga kaaway natin, mahalin natin mga mahirap mahalin. At the same time, we set a healthy boundaries. Amen po ba? Pagpalain po kayo ng Diyos at tandaan nyo, mahal kayo na Jesus. Bye!